mahal ko yung nanay ko, Lakay. Hindi ako matatahimik hanggat hindi ko siya naigagante. Lakay, gabayan mo ko. Handa mong puso at isipan. Bukas mag-uumpisa ang pagbabago mo. Congratulations, Norman de la Cruz. Malaya ka na. Nateknikal mo sila. Babaunin ko sa labas lahat ng itinuro mo, Lakay. Kung totoo mang pinatay ni Dad ang nanay mo, hindi ko napapayagang patayin niya pati ang anak mo. Tao sa labas, hinahanap si Ma'am Mercy. O niya sa lupa. Siguraduhin nila na walang ibang makakaalam, ha? Malayo na rin ang narating nating lahat. Nung una tayong nagsama-sama, batid natin tayo'y tila pumapalaot sa kawalan. May mga pagkakataon na tinatanong natin kung bakit natin kailangan tumulong sa ating mga kapwang salat sa yaman, sa oportunidad, at sa pag-asa. Iisa lang ang sagot sa tanong na yan. Dahil lahat tayo ay nanggaling doon. Lahat tayo ay nakaranas kung paano maging mahirap ang mawalan ng pag-asa dahil walang makitang oportunidad sa buhay. Nasaksihan natin ang kalupitan ng mga taong may yaman at may kapangyarihan. Tayo ang natitira nilang pag-asa. Sa bawat tagumpay na ating makakamit, isang buhay ang mabibigyan ng ginhawa. Tandaan niyo to. Ang hustisya, kapag naaantala, ay hustisyang walang halaga. Hello, Atty. Aguirre. Huwag na kayong mag-alala. Malinis to. Binaon na namin sa lupa. Parang may kumaluskus ah. Dito. Hindi pwedeng may makaalam!
Norman? Norman! Norman! Ano nangyari sa'yo? Buti na lang parehas kayo ng blood type. Kamusta siya, Insan? Huwag kang mag-alala, Insan. Stable na siya. Salamat ah. Maasahan ka talaga. Kilala mo ba talaga siya? Wala ka bang balak ipaalam sa mga otoridad to? Schoolmate ko siya. At mabuti siyang tao. At kung tamang hinala ko, mas malalagay siya sa panganib kapag pinalam ko sa mga otoridad. Oh, siya. Sige, Insan. Hindi na rin ako magtatagal, Insan. Basta kung ano't ano man, tawagan mo lang ako, ha? Linisin mo lang palagi yung mga sugat niya para hindi ma-infect. May iniwan na rin akong painkillers yan kasama ng mga gamot niya. Mauna na ako, Insan. Norman, kailangan mo maging malakas. Kailangan mo maging matatag. Kailangan nating igawad ang hustisya. Manananggot ang lahat ng mga taong gumawa sa'yo nito. Jane? Salamat. Kinulat mo naman ako. Kagabi lang nagdedeliryo ka pa. Kailangan mo kumain na para manumbalik ang lakas mo. Kaya mo na ba? Tandaan. Ayan. Kailangan mo itong ubusin lahat. Yan. Kaya mo yan. Sorry. Okay lang. Okay lang. Isa pa. Kailangan mo kayanin, Norman. Kailangan mo maging matatag. Kaya mo yan. Okay lang. Tinamaan yung mga nerves mo sa kamay dahil sa tama mo sa balikat. Magagawa mo rin yan. Unti-unti, Oops, andan. Kailangan mong tiisin na. Tinuro sa akin to ng pinsan kong therapist nung na mild stroke si Papa. Malaki yung natulong nito para manibalik yung lakas ng braso at mga kamay niya. Sakit?
Kaya mo yan, Norman. Norman, pag sumuko ka, talo ka na. Suntok! Babagsakin ka nila, papahirapan ng mga makapangyarihan. Lalo pag nasa baba ka nila, parang alam lang madali na tapakan. Hilahin ka nila hanggang mawala ng pag-asa at makakapitan. Ganto na ba ang kapalaran ng bawat isa? Ako ay maninindigan para sa lahat. Kahit na alam ko ng hustisya ay mailan. Norman, magkape ka muna. Ano yan? Para saan yan? Maraming salamat, Jade. Sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Ngayon ko lang nalaman, sweet ka din pala. Basta isipin mo, galing sa puso ko yan. Utang na loob ko ang buhay ko sa'yo. Alam mo, nagulat ako nung nakita kitang buhay ng gabing yun. Bigla ka na lang kasi nawala nun sa school. At narinig ko nga sa balita na ikaw daw at saka yung nanay mo pareho kayo nasunog sa palengke. Totoo ba aksidente yung nangyari, Norman? Nung gabing nakita kita, galing ako nun sa isang interview ng isang magsasaka para sa Manila Post Online. Correspondent na kasi ako ngayon dun. At totoong may land grabbing na nagaganap naman. Para dun sa Freeport project ni Balmores. At yung mga tawang ayaw umalis, tinatakot. Yung iba, pinapatay. At pinapalabas nila sa mga otoridad na aksidenteng mga nangyayari. Walang sumisingong doon sa lahat ng mga katiwali ang nangyayari sa Rosario. Kasi kahit ang media hawak ni Balmores sa leeg. Iisang taga-media lang noon na naglakas ng loob na i-expose si Balmores at ipaglaban ng katotohanan. Pero pinatay nila sa loob ng radio booth. Habang tinutulig sa niya yung mga anomalyang nangyayari sa Rosario. Ang papa ko. Si Balmores ang may hawak ng kaso niya noon sa korte. At hindi nag-inhibit o lang ya. Sinigurado niya na hindi managot yung kriminal na yun. Sinong tao? Anong klaseng hayop ang papatay sa isang tapat na asawa at huwarang ama? Na walang ibang inisip kundi kapakanan ng masa. Napatay nila noon ang tatay ko.
Oo. Pero hindi ang katotohanan at ang hustisya. Norman, totoo ba? Na piniligpit nila yung nanay mo para makamkam ni Balmores yung lupang gusto niyang pagtayuan ng Freeport Zone. Sorry. Nadala lang ako ng emosyon ko, sorry. Totoong bulungan, Jing. Si Balmores ang nagpapatay sa nanay ko. Makahayop ni Balmores. Kahit sarili niyang kapatid, pinapatay niya. Pagbabayaran ni Balmores lahat ng ginawa niya sa atin. Sa ating lahat. Huwag ka magmadali. Higante ang kalaban natin. At batas ang armas niya. Kung batas ang armas niya, batas ang gagamitin ko para durugin siya. At ang kanyang harian. Kasama mo ko naman. Lalaban tayo kay Balmores. Tayong dalawa. Hindi ko malilimutan ang aral na ibinahagi nila kay Abra na hindi mo matatalo ang iyong makapangyarihang kaaway sa pamamagitan ng dahas. Dapat gamitin mo ang dunong mo sa batas para maisagawa ang iyong paghihiganti. Norman, may good news ako sa'yo. Yung kakilala kong hacker, napalitan niya yung personal information mo. Galing dun sa database ng dati mong school. Ibig sabihin nun, makakapasok ka na ulit gamit ang bago mong pangalan. Mas maigi na yan. Mas ligtas pag walang makakatrace sa'yo. Kaya dapat ipangako mo sa akin na walang ibang makakaalam ng totoo mong pagkatao. At ako lang ang makakaalam ng tunay mong pangalan. Babagsakin ka nila, papahirapan ng mga makapangyarihan. Lalo pag nasa baba ka nila, parang halang langgang madali na tapakan. Hihilahin ka nila hanggang mawala ng pag-asa at makakapitan. Ganito na ba ang kapalaran ng bawat isa? Mula ngayon, ako na si Abraham Espiritu. Isang masugid na iskolar ng batas. Sa isip, sa salita, sa gawa. Hindi mo makikita ang tunay na halaga ng isang batas sa ilalim ng isang mapanlinlang na liwanag. Masusukat mo lang ito sa isang mapanuring kadiliman. Jade! Bakit? Ano meron? Abogado na ako. Oh my God! Congrats! Para sa ito na eh.
Klaro naman na nakasaad sa dokumento na kulang ng 10,000 ang nilimit niyang pera sa head cashier. At dahil dito, willing siya na makaltasan ang kanyang sweldo hanggang sa mabayaran ang nawawalang pera. Nawawalang pera. Saan napunta? May ebidensya ba kayo na nasa kliyente ko ang nawawalang 10,000? Eh kung hindi siya kumuha ng pera, baka siya pumirma. Dahil tinakot ng inyong head cashier ang aking kliyente na kung hindi siya pumirma, siya ay sasampahan ng kaso. Siya ay papakulong. That is textbook grade coercion. Wala akong sinasabing ganyan. Nagsisinungaling ang babaeng yan. Nagsisinungaling ang aking kliyente. Sigurado ka dun. Sir, can you please do the honors? Yung text message na yan, nanggaling sa inyong head cashier. Most likely dahil di napabigyan, ginawa ng kwento na may nawawalang pera. Dahil nung humingi yung client ko ng audit, sino humarang? Ang inyong head cashier. Mas higit pa sa kasong grave coercion. Pinagbabawal ng batas ang sexual harassment. At ayon sa mga probisyon ng batas na sakop nito, may pananagutan ng anumang kumpanya na masiguro na walang empleyado ang makakaranas. How can we settle this labor dispute? Kamusta? Okay? Okay? Congrats! Your Honor, arbitrary detention suggests that my client was not given due process. In fact, his rights were violated. He was detained and treated as if he already committed a crime. Ganito na ba ang modus ng mga pulis ngayon? Huhulihin ka dahil trip nila. My God! Marshal yun na ba to, Your Honor? Your Honor, may I make a manifestation? What is your manifestation, counsel? Your Honor, ang complainant ay dinitain ng 5 oras to be exact. Ito ay nasa loob ng mga oras sa mga probisyon ng batas na nabanggit ng aking kasamahan. Dagdag pa rito na siya ay isang person of interest sa isang ongoing investigation ukol sa illegal na droga. Ang kanyang identity ay pangpublikong interes dahil siya ay nababanggit ng ilang media outfits bilang isang di umano ay drug lord. Malinaw na ang mga elemento ng arbitrary detention ay wala sa kasong ito. Sa makatuwid, ang accusation na nilabag ang kanyang makarapatan ay kalabisan. Sa katunayan, kung totoo na para siyang trinatong may kasalanan na, bakit po siya nagkaroon ng pagkakataon na mag-post sa kanyang social media at kumuha ng selfie na may caption, "Happy, happy muna." Your Honor, I have here a photo grabbed from the complainant's social media account dated June 26, 2022. May I show this to the opposing counsel, Your Honor? Proceed. Your Honor, may this be marked as Defendant's Exhibit A. Your Honor, may I approach? Ng pulis niya. Ako na yung nakahuli sa drug. Ako pa yung nakasuhan. Buti na lang, na-dismiss yung kaso. Kaya ito na, bra. Salamat, ha. So, paano? Babalikan na sa duty niyan, Sargento? Wala na akong plano bumalik sa serbisyo, di. Lalo na ngayon na napakabulok ng sistema. Kaya, attorney, kailangan mo ng private investigator, ha? Nandito lang ako. Panahon na para lumubog ka sa lupa, Judge Benito Balmores. Bababagsakin ka nila,
Papahirapan ng mga makapangyarihan, lalo pag nasa baba ka nila. Para kalang langgam madali na tapakan. Hihilahin ka nila hanggang mawala ng pag-asa at makakapitan. Kailangan pasukin ng law firm ni Balmores. Sino papasok? Ako. Attorney Abraham Espiritu. Kailan mo matatanggap na sa ayaw at sa gusto mo, mag-asawa na tayo? Utusan ako na personal kong ibigay sa inyo to formal invitation. Napili kayo as one of the awardees. Si Miss Mercy Balmores ba ang magbibigay ng award? Kasama din ni Miss Mercy, si Judge Benito Balmores. Nasa radar ka na ni Balmores. Panahon na para usigin si Benito Balmores.